وما علينا إلا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat na papuri ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan at ang pagpapala na nagmula sa Allah ay maging sa kanyang huling propeta na si Muhammad, peace be upon him, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas, ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga kapatid na mga Muslim, saan man kayong dako sa mundo. At para sa ating mga kababayang Kristiyano, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ano man ang oras na saan kayo sa mga bansa sa daigdig. Tatalakay tayo sa napakasilan na issue. Ang tatalakayin natin, kung si Kristo ba ang nagtatag ng Christianity. Di ba napakasilan, a very very sensitive issue, no? Kasi marami sa atin ang nakikinig ngayon, at alam ko na marami sa ating mga kababayan ang nag-aral sa tinatawag na teolohiya or theology. Not only theology, we studied church history, biblical history, and world history. So, sinasabi ko na napaka sensitive itong issue na tatalakayin natin. Ulitin ko, si Kristo ba ang nagtatag ng relihiyong Kristyanismo or Christianity? Mga kapatid at mga kababayan, wala pong record sa Biblia at sa anumang libro ng kasaysayan sa buong mundo na si Kristo ang nagtatag ng Kristyanismo. Bakit po? Matagal na po na panahon, dekada-dekada na ang lumipas at ang Christianity bilang relihiyon ay lumabas. Now, sino ba talaga kung hindi si Kristo o si Jesus na tinatawag ng mga Kristiyano? Ito po ay napaka-sensitive na issue. Bakit po? Dito pa lang sa pangalan na ito, ang Jesus na ito, at ang terminolohiyang Christ or Kristo, ito po ay dapat na malaman ng ating mga kababayan na walang kaalam-alam sa mga terminolohiyang ating tinatalakay. Sa nasabi ko,
Daang-daang taon na ang nakalipas at naitatag ang Kristyanismo. Kung kailan itinatag ito, ay yan ang dapat natin alamin. Historically, during the time of Emperor Constantine, ang Christianity ay naging official religion of the Roman Empire. Hindi pa siya lubusang yumakap sa Christianity, may Kristyanismo na pinapanghawakan ng mga tao. At itong Kristyanismo na ito ay niyakap ni Constantine year 312 AD. Ito po ang taon na niyakap niya. Sa anong kadahilanan, mga kapatid? Sapagkat during his time as Emperor of Rome, may mga hidwaan sa dalawang grupo. No? Yung isang grupo ay naniniwala na si Jesucristo ay isang tao, totoong tao, tunay na tao, at isa siyang propeta, isang sugo. Now, dahil sa maraming mga maalam sa kapanahunan na iyon, may mga obispo na, may mga pari na. No? So, may alitan sa dalawang grupo. So, anong ginawa ni Constantine? Nagpatawag siya ng konseho. Para i-unite ang lahat under sa kanyang pamumuno as Emperor of the Roman Empire. So pinatawag niya ang konseho at ito ay Council of Nicaea AD 325. So sa makatuwid, dinaluhan ito ng mahigit kumulang 300 na mga priests and bishops. So tinalakay nila dito sa konseho na ito kung ano ba ang dapat itawag sa kay Jesucristo. Kasi may alitan na sa dalawang grupo, no? Jesucristo ay Diyos, anak ng Diyos. Ang sa kabila ay propeta, tao at hindi Diyos. So dahil sa sulat ni San Pablo, tingnan natin ang Acts chapter 9 verse 20. Ito ang sulat ni San Pablo sa mga gawa. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Now ito po ang isyu na naging problema sa dalawang magkatunggali. So inayos ito, no? Itong sulat ni Pablo, mga kapatid, ay nagbigay problema sa tinatawag nating Roman Catholic Church. Tinalakay nila dito at dating sila sa punto na i-elevate si Kristo sa posisyon ng pagka-anak ng Diyos.
So pag anak ng Diyos, si Kristo, siyempre tatay niya ang Diyos, ay Diyos din siya. Diba? Diyos din siya. Ito po ang mga isyu na kahit sa Pilipinas, sa ating bansa, ay pinagdiskusyonan ng mga Kristiyano mismo within the Christian Church. Bakit? Pinagdiskusyonan ito. Kung tatay mo, Diyos, ikaw, anak ng Diyos, di Diyos ka rin. Ang sabi po ng Iglesia ni Cristo, hindi pwede yan. Bakit? Ay kung si Presidente Marcos, Ferdinand Marcos, presidente, ay si Bongbong, presidente rin. Kasi tatay niya presidente. So, ang katuwiran ng iba, no, we do not talk about position. We do talk about nature. So, napakasilan mga kapatid. So, sino ba? Babalik tayo sa isyo. Sino ba ang nagtatag ng Christianity? Si Kristo ba? Kayong nagiginig ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Is Jesus Christ the founder of Christianity? So mga kapatid, sa nasabi ko, there is no record in the Bible and in any books of history in the world that proves that Jesus Christ founded Christianity as a religion. Yes, he said, I will build my church. I will build my church. But he did not say, I will found Christianity. I will build Christianity. So mga kapatid, sa nagdaan na isyu, tinalakay natin ang tinatawag na church or iglesia. Iglesia. But now we are discussing a very, as I should say, the very sensitive issue is Christianity founded by Christ. O si Kristo ba ang nagpundar ng relihiyong Kristyanismo? Wala po. Hindi po siya ang nagtatag. Hindi po siya ang nagtatag. Walang record sa Biblia. Wala. So mga kapatid, makikita natin na kung walang record sa Biblia at sa lahat na mga historical books na si Kristo mismo ang nagtatag ng Kristyanismo, bakit ngayon ang mga Kristiyano ay nanatiling naniniwala kay Kristo bilang anak ng Diyos at Diyos mismo? Bakit nananatili? So mga kapatid, kung babalikan natin, if you have time, you do research sa mga pahayag ng The Jesus Seminar. Ano ang sinabi nila? 200 Christians, biblical scholars, ang nagpapatunay na 80% of the words mentioned by Jesus Christ in the Bible, especially in the New Testament, does not belong to Him. Hindi siya ang nagsabi nito. Inilagay lamang sa kanyang bunganga as if He was the one uttering these words. So mga kapatid, siguro
sa ating mga religious leaders, pastors, pare, pastora, misyonera, misyoneros. It is now time for you to examine, re-examine, study carefully your Bible. Because this is your tool in preaching the Word of God na sinasabi ninyo. Because you believe 100% that the Bible is the Word of God. So, bilang dating pastor, I am an ordained Baptist minister for 21 long years. I embraced Messianic Judaism for 7 years. And now, I am an Islamic propagator for 11 years. Now mga kapatid, sinasabi ko ito, tinatalakay ko ito, sapagkat marami sa ating mga kababayan at mga kapatid na mga Muslim ang hindi alam ang tungkol sa isyu na ito. Walang isang propeta na nagtatag ng sarili niyang relihiyon. Wala. Wala po. Wala. Si Kristo, mga kapatid, ay hindi nagtatag ng relihiyon at tinawag itong Christianity. Bakit? Pagtingnan natin at himay-himayin natin ang mga katuruan ni Kristo, mga kapatid, ay napakaklaro na ang kanyang mga katuruan ay Islamic. Pag sinabing Islamic, ito ay napatungkol sa paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha lamang. Like other prophets na nauna sa kanya, nangangaral siya patungkol sa nag-iisang tagapaglikha, patungkol sa kaligtasan. Lahat ng mga propeta nangangaral patungkol sa kaligtasan. But isa man sa kanila ay hindi nagsabi at nagangkin na siya ay manliligtas. Sapagkat alam at alam nila na isa lamang ang manliligtas na may kapangyarihang lumigtas sa mga tao sa buong mundo. Alam nila ang manliligtas na ito ay siyang may kapangyarihan na nagpadala sa kanila, nagsugo sa kanila upang iparating nila. That is their role, is to convey the message from the Almighty Creator, the message of salvation. No more, no less. Iparating sa kanilang mga nasasakupan sa kanilang panahon ang mensahe ng kaligtasan. By that, they simply knew their role as a prophet and as a messenger. Kung gayon, sino ang nagtatag ng Kristyanismo? Kasi pag sinabing si Kristo ang nagtatag ng Kristyanismo, mga kapatid, dapat
si Kristo mismo ang sundin bilang modelo na nangunguna sa mga katuruan na dapat sundin ng kanyang tagasunod. Na ngayon, mga kapatid, ay napakalayo po. Napakalayo. Bakit? Napakasimple lang. Napakasimple. Mark chapter 12, verses 28 to 32. Makikita natin. Tinanong siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, Saduceo, kung ano ba ang napakahalagang utos na ibinigay ng makapangyarihang tagapaglikha sa kanila bilang piniling tao. Ay sabi ni Kristo, ang sagot niya, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Napakalinaw po. So bilang kung founder siya ng Christianity, dapat ang katuruan niya ay ang sundin. Hindi si Kristo nagturo kailanman na siya ay Diyos, nagkatawang tao, na siya ay manliligtas, na ipinadala dito sa mundo, batay sa ating paniniwala bilang Kristiyano. Hindi po namutawi ito sa bibig ni Kristo. Hindi po namutawi. Bagkus ang mga pangangaral niya ay pure monotheism. Pag sinabi nating monotheism, mono is one. Mono. So kaya, ang pangangaral ni Kristo ay monotheismo. Nangangaral lamang na ang mga tao sa kapanahunan niya, especially ang mga Hudyo, ay maniniwala sa nag-iisang tagapaglikha na lamang. No more, no less. So makikita natin kung si Kristo ang nagtatag ng Christianity as a religion, ay talagang hindi confusing. Isa lang. Pag sinabi niyang isa, isa lang. Pag sinabi ng mga propeta, isa lang. Hindi po yan tatlo naging isa. Hindi dalawa yan. Hindi. It's not confusing. No? So makikita natin mga kapatid na ang issue na ito ay napakasensitibo. Marami ang mag-react nito. No? Marami ang mag-react nito. Kasi bakit? Ang pangangaral niya ay talagang matuwid. No? Pero hindi ito naunawaan ng marami. Siya nga ang ipinadala upang magbigay ng understanding sa mga tao upang maunawaan nila na ang role ni Kristo, ni Isa Al-Masih, na tinatawag ninyo Jesus the Messiah, ang role niya is to convey the message of salvation. Dala-dala niya itong kapahayagan. No? Itong kapahayagan. Kaya, ang mga Kristiyano nagbase sa Biblia, ito New Testament, Old Testament, nagbase sa Biblia ng kanilang mga katuruan na sinasabi nila katuruan ni Kristo ito. No, hindi po ito katuruan ni Kristo. Hindi po katuruan ni Kristo. Bakit? Sa kapanahunan ni Kristo, hindi siya nagturo ng rapture.
Yung sa Ilonggo pa, pagpanabnit, no? Pagpanabnit. Ang rapture ay hindi niya itinuro. Bagkus turo ito ni San Pablo, mga kapatid. Ano ang turo ni San Pablo? Thessalonians chapter 4, no? Sa second coming ni Kristo, no? May rapture na mangyari, no? Kunin ng mga anghel ang mga mananampalataya sa kay Kristo, no? Yung mga unang namatay ay bubuhayin ng una. At yung mga taong buhay sa pagdating ni Kristo ay doon lilipad sa kalangitan at magsundo sa Kanya, sasalubong sa Kanya. Rapture, as I said, mga kapatid, is not the teachings of Jesus Christ, nor it was the teachings of His disciples. Wala po ito, mga kapatid. Wala po. So kaya, ang mga Kristiyanong umaasa na sa pagdating ni Kristo ay rapturein sila. Wala po. Napakasakit, Kuya Ede. You are hoping against hope, mga kapatid. No? Hindi po ito katuruan ni Kristo. Hindi po. Kung talagang Kristiyano kayo, susundin ninyo ang mga katuruan ni Kristo at mga pamamaraan niya sa kanyang buhay. Now, kung sinabi ninyo, kung naniniwala kayo na si Kristo ay ang founder ng Christianity, you should by all means follow and obey Him kung anong ginawa niya. Yes, He preached, He teach, He healed. Lahat. No? Nanggamot siya. Lahat ginawa niya ito. Lahat ginawa niya. Nangaral siya. At ang masakit pa dito na katotohanan, mga kapatid, yung kilalanin siyang Diyos na nagkatawang tao. Bakit po? Tanungin kita, kapatid. Sana maging totoo ka. May Diyos ba na nagdarasal pa sa isang Diyos? Meron ba? Ipakita niyo sa akin ang prueba. To Bible, Old and New Testament, Scofield, Reference Edition. Ito, NIV, Old and New Testament. Ito ay New Testament only, Catholic version, signed by the late Cardinal Sin of the Philippines. Ito ay revised King James version. May nalaman ba kayo na Diyos na nagdarasal pa sa isang Diyos? Now, siguro mag-argue kayo sa akin kasi nagdarasal siya kasi po sa kapanahunan niya tao siya. Tao siya. No? So saan ang pagka-Diyos niya? Ay wala. Ano ang argumento ninyo, mga kapatid? Ay sabi naman ni Pablo, ibalik na naman ninyo sa sulat ni Pablo sa Philippians. Ano ang sulat ni Pablo? Kahit nasa porma siya ng pagka-Diyos, ay hindi niya ito inangkin. No?
bagkos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at sinuot niya ang pagkatao. Now mga kapatid, use your mind. Use your logical thinking. Meron na bang nakakita sa Diyos? Ay sagutin ninyo ako, wala po. Si Pablo ba ay nakakita sa Diyos? Wala po. Si Pablo ba, ang tanong, ay nakakita kay Kristo? Wala po. So kung hindi ni Pablo nakita ang Diyos at hindi niya rin nakita si Kristo, paano niyang sinabi, Christ was in the form of God and He took off His divinity and done on the human form? Use your logical thinking, mga kapatid. Paano niya sinabi yun? Paano? Sa ganyang argumento, dinaya ang mundo ni San Pablo. Bakit po? Bakit nadaya? Napakasilan itong mga binibitawan kong salita. Bakit? Unang-una, si Pablo ay dinaya ng dyablo. Dinaya ng dyablo. Saan siya dinaya? You know? While on the road to Damascus, according to him, and we can read it in the book of Acts, he met Jesus in the road to Damascus. Na-meet niya? No, he did not meet personally Jesus Christ. Anong sinabi? Anong sinabi dito? Nakarinig lamang siya ng tinig. Mga kapatid, let us not forget that Paul himself was a member of the Sanhedrin. Ang Sanhedrin na ito ay composed of 71 persons plus the high priest will compose of 72 persons. Mga kapatid. So now, ngayon, si Pablo bilang student of law under Gamaliel dito sa Biblia. Alam niyo yan, mga pastor, mga pare. He was a student of law. Batas ng mga Hudyo. No? He was so ambitious, mga kapatid, na balang araw ay magkaroon siya ng posisyon, mataas na posisyon, para matupad niya ang kanyang ambisyon. So gumawa siya ng kanyang sariling eksena. Gumawa siya ng sarili niyang filosofiya. At itong filosofiya niya ay ang behind, ang sa likod nito. Hindi si Kristo, kundi ang demonyo. Lahat tayo galit sa demonyo, di ba? Ako galit ako sa demonyo. Kayong nakikinig, galit kayo sa demonyo. But you are not aware that Paul was being deceived by demon. Why? Bakit nasabi ko yan? Sa maraming dekada, more than 2,000 years na tayo, na ang panahon natin lumipas. Maraming mga pangyayari sa buhay ng tao, eksperyensya sa buhay ng tao, the same na eksena ang lumalabas. Ano ang nagpapakita? Nagpapakita ang glaring light. Grabe ang liwanag. At makikita ang porma ng taong nakadamit ng puti at nag-aangkin na siya
si Kristo. Siya si Jesus. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay tinuturo sa amin at pinaniniwalaan namin ang tinatawag na jinn, kung sa ating lingwahe ay engkanto. At ang engkanto na ito, more than 2,000 years ahead na nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. And they are the best imitators. Ma-imitate nila ang boses ng tao. Ma-imitate nila everything sa isang tao. Ma-imitate nila ang boses ng ating mga kanunuan, lahat na lang. So sa ganitong paraan, dinaya niya si Pablo. Bakit? Nagpakita siya daw, na-meet niya daw, no? Sa Damascus, while on the road to Damascus. Isinalaysay dito. Pero ang pagsalaysay dito sa isina na iyon, mga kapatid, ay hindi nagkatugma. Naga-contradict each other. Or sabi naman ng mga ibang pastor, kasi iba naman itong nagsalaysay dito. Ito si Pablo, ay kung sinong nagsalaysay niyan, problema niyo yan. Pero, mga kapatid, alam ni Pablo na siya ay dinaya ng dyablo. Bakit? Sabi niya, binigyan daw siya ng tinik ni Satanas sa laman. Satan gave me the thorns of the flesh. Now ngayon, makikita natin na 2 Corinthians chapter 11. Makikita natin dito 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Dito sa Revised King James, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Napakalinaw po. Satan met Paul while on the road to Damascus, disguising himself as an angel of light, disguising himself and imitating Jesus Christ. That's why he told Paul, I am Jesus. When Paul asked him, who are you, Lord? Paul answered, Jesus answered, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the pricks. Now, mga kapatid, Christians are not aware because stereotype na ito, na programa na ito sa utak ng mga Kristiyano, na ang sinasabi ni Pablo dito sa Biblia na ito, ang encounter niya sa kay Jesucristo sa while on the road to Damascus ay talagang totoong-totoo. Mga kapatid, try to study the history kung sino ang nagpamatay ng mga disipulo ni Kristo. Istudyuhan ninyo kung sino ang nagpamatay ng mga disipulo ni Kristo. Now, may mga alitan between sa mga disciples at sa kay Pablo, mga kapatid. Pero pinapalabas dito sa Biblia na nag-ayusan sila. Mga kapatid. But when Paul went to Jerusalem to meet the disciples, especially Peter, James, and John,
hindi po siya tinanggap doon. No? Hindi po siya tinanggap doon ng freely. No? He was not received happily, freely by the disciples. Anong tawag niya sa mga disipulo ni Kristo? Ay ang nagsasabing super disciple, sila, tinutukoy niya ang mga disipulo ni Kristo na super disciples na nagtuturo daw sa ibang katuruan. At sinabi niya, kung sino man ang lalapit at gustong papasok sa inyo na may daladalang gospel other than my gospel, don't receive him in your home. You see, mga kapatid, huwag nyo silang tanggapin. Bakit? They claim to be super disciples. Huh? Now, ito po ang babala ni Pablo. Why? Because the disciples of Isa al-Masih were teaching the right teachings. Saan nila kinuha yon? Ang teachings nila ay kinuha nila sa teachings ng kanilang master teacher. See? Mga kapatid. Now, ito po, si Kristo nangangaral ng matuwid na pangangaral. Nangangaral siya na may iisa tagapaglikha lamang. Nangangaral siya sa mga tao na sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha na yan. Hindi siya nangaral na kilalanin siya na Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya ipinangangaral na siya ay tanggapin bilang tagapagligtas. Hindi po niya ito pinangangaral. Hindi po pinangangaral ng kanyang mga disipulo ang ganong pangangaral, mga kapatid. Hindi po. Hindi. So kaya, try to examine. Kaya ang sabi ni Pablo, dito sa Korinto, try to examine yourselves whether you are still in the faith. Sa anong pananampalataya yan? Kristyanismo? No. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Whether you are in the right faith. Kung sa diretso at tama kayong pananampalataya, sundin ninyo ang katuruan ni Kristo at kanyang mga disipulo. Do not follow and obey the teachings of Paul. Because, why? Because Christians nowadays are not aware that the teachings they are following are no longer the teachings of Christ and His disciples. Rather, they are following the teachings of Paul. So the teachings of Paul and the teachings of Christ contradicting each other. Why? Why? Sabi ni Pablo, ito, wag na tayong manatili sa batas na yan. No? Sa batas na yan. Kasi ang batas, nakamamatay. Nagdudulot ng kamatayan. While ang faith ay nagbibigay ng kaligtasan. Si Kuhe, contradict sa katuruan ni Kristo. Sabi ni Kristo, Matthew chapter 5, verse 17 to 20. No? Do not think, sabi niya sa mga Hudyo, do not think that I have come to destroy the law and the teachings of the prophets. I have come to fulfill it. Huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang batas at ang katuruan ng mga propeta.
Naparito ako upang gawing ganap at ituro ang mga iyon. Ang sino man ang nagsasabi at nagtuturo na hindi na pwedeng sundin ang mga batas ay tatawagin siya na pinakababa sa kaharian ng langit. Pero ang sino man na nagtuturo na tuparin ang mga batas ay tatawagin siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos, ng langit. So ang sabi ni Kristo, kung ang inyong righteousness, if your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you are in no wise enter into the kingdom of heaven. Kung hindi kayo sumubra sa righteousness, ano bang righteousness sa Tagalog? Tapat o pagkamatuwid? No? Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ulitin ko, mga kapatid. 1, no record in the Bible that Christ founded Christianity as a religion. Second, no record whatever books in history, church history, world history, or any other history, there is no record that proves that Christ founded Christianity as a religion. Wala po. In fact, Constantine embraced Christianity year 312 AD. And the Council of Nicaea was convened 325 AD for the purpose of uniting all the religions under the government, under the government of Emperor Constantine. So mga kapatid, yan ang lahat na ito. Lahat na ito ay hindi makikita, hindi mapatunayan ng sino mang pastor o pari o papa na si Kristo ay nagtatag ng Kristyanismo. No, hindi. Kapag hindi niya katuruan yung mga ganyan na mga katuruan, rapture o God manifested in the flesh in the person of Jesus Christ. Hindi katuruan ni Kristo yan. Hindi niya rin katuruan na sinabi niya, ako ay manliligtas. Wala po yan. Hindi po yan mapatunayan dito sa Biblia na ito na tagapagligtas siya. Na sinabi niya, namutawi sa kanyang bibig, na tagapagligtas siya. Kundi pinangangaral niya ang matuwid, tama na pangangaral. Una, sumamba lamang at kumilala sa nag-iisang tagapaglikha. Wala nang iba. And his teachings is not confusing, like the teachings of the present day Christianity. No? Wala po ang Trinidad sa pangangaral ni Kristo. Ama, Anak, Espiritu. Wala po yan. Wala po. Bakit? Hindi pangangaral ng isang propeta. Yan. At hindi siya nag-imbento ng kanyang mga pangangaral. And I would like to remind you, mga kapatid, that this gospel, the book of Matthew, Mark, Luke, and John, were not the gospel of Christ Himself. Hindi po. Bakit? Matagal nang itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Isa ibnu Maryam. By the way,
ang pangalan niya ay hindi po Jesus. Hindi po Jesus kasi peke itong pangalang Jesus na ito. No? At ang Kristo, hindi niya family name. Hindi po. Title ito ng isang tao. So mga kapatid, ulitin ko, that these four Gospels were not the Gospel of Jesus Christ. Matagal na siyang itinaas at nagsisulputan itong mga kasulatan na ito. Out of 24,000 manuscripts, sinaliksik nila ito and they narrowed down into 5,000 manuscripts. Marami dito, may Codex Sinaiticus, Codex Receptus, Textus Receptus, may Codex Vaticanus, lahat na lang ito, mga kapatid, ay pinagkunan nila. Hindi po yan ang katuruan ni Kristo na base dito. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Isa al-Masih the real, the true gospel. At yan ay ang tinatawag sa Arabic na Injil. Injil. Mabuting balita. Gospel. Hindi po itong four gospels na ito, mga kapatid. So, kung kayo, mga Kristiyano, ay talagang totoo, sundin ninyo ang pangangaral ni Kristo. Sundin ninyo ang kanyang ginagawa. Di ba nag-fasting siya? Nagdasal siya? Matthew chapter 26, verse 36 to 39, nagdasal siya, sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Dinala niya sa lugar na Getsemani, tinatawag Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga disipulo, dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon, at nanalangin siya doon. Nang nanalangin na siya, nag-start na mabagabag ang kanyang kalooban. Anong sabi niya sa kanyang mga disipulo? Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. May Diyos ba na nakaramdam ng kamatayan? Ay, ang argumento naman natin dyan ay nakaramdam siya ng kamatayan. Kasi nga, tao siya eh. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. That arguments cannot hold water. Sa philosophy pa, mga kapatid. Your arguments is very weak. Very weak. If it is very weak, that cannot hold water. Walang katibayan po. Walang katatagan po iyan. No? Anong sabi niya? Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Saan po makikita yan? Sinabi ni Matthew yan. No? Sinabi ni Matthew. Magpasalamat tayo na nakasulat pa. No? Na alaala pa ni Matthew na ganun pala ang nangyari. Nagpatira pa si Kristo at nanalangin. Nang nanalangin siya, nung sabi niya, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Yan, mga kapatid. Kung talagang sinusunod ninyo si Kristo, sundin nyo siya kahit na sa kanyang panalangin. Walang lumulundag-lundag na mga disipulo niya at mga tagasunod niya at nagpupuri sa nag-iisang tagapaglikha. Walang mga disipulo niya at mga tagasunod niya ang lumulundag at nagsabi dito, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Wala po yan. Akala natin, mga kapatid, napakasakit ito. Akala natin ang ginagawa natin pagpupuri kay Kristo ay rewarded tayo niyan. No? Ginagawa natin, we are preaching, we are teaching, and we are, casting out demons in the name of Jesus Christ. No, akala natin,
Pinurihan natin ang Panginoon, ang Allah, o pinuri natin si Kristo? Mga kapatid, basahin ninyo ang Biblia ninyo. Matthew chapter 7. Ito po, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, tayo, verse 21 to 23. If you have your Bibles with you, please read it with me. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ito po. You claim to be Christian, a pastor, a priest, casting out demons, no? Healing demon-possessed person by using the name of Jesus. You think you praise Him, you give Him glory? No! In the last day, Christ will say to you, those who claim to be Christians, those who claim to be followers of Christ, in the last day, Christ will say to you, and then I will profess unto them, I never knew you. Hindi ko kayo, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mapagawa ng katampalasanan. Nilapastangan ninyo ang pangalan ko. Kung i-paraphrase natin, ay gumawa kayo ng mga milagro. You do mighty miracles. No? You heal in my name. You cast out demons. Do you think you give glory to me? No. I never knew you. Depart from me, because I never knew you. I did not tell you to preach and to heal and to cast out demons and prophesy in my name and do mighty miracles in my name. I never told you about that. Depart from me. You see? So kung gusto ninyo na tatanggapin kayo sa kaharian ng Allah pagdating sa araw ng paghuhukom, sundin ninyo at paniwalaan ninyo ang pangangaral ni Kristo. Preach the true gospel of salvation. Si Kristo'y dumating, dala-dala niya ang mensahe ng kaligtasan. Siya lamang ang nagdala ng kaligtasan, ng mensahe ng kaligtasan sa panahon na iyon. Pero hindi naunawaan ng mga tao ngayon, ng present day Christianity ngayon. Bakit po? Akala nila si Kristo ay manliligtas. No, hindi po siya manliligtas. He brought with Him the message of salvation, and any person who will listen to His teachings and His message and believes in the one who sent Him has eternal life. Napakaklaro po ito, mga kapatid, napakaklaro. Saan makikita? John chapter 5 verse 24. Ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at nananampalataya sa nagpadala sa akin, doon kayo mananampalataya sa nagpadala sa Kanya. Nanampalataya sa nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. So si Kristo, si Isa Al-Masih ang nagdala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father except through me. Except you receive
the message brought by Isa al-Masih, the message of salvation, you cannot be in the Father's house, mga kapatid. So, pinasiguro niya ang kanyang mga disipulo. No, I am the way, the truth, and the life. Sino pang mag-guide sa inyo? Ako ang way, ako ang daan. Taglay-taglay ko ang katotohanan. Ang katotohanan na iyan ay ibig sabihin, ako tao, hindi ko sinabi Diyos ako. Ako nagdadala lamang ng mensahe, ay hindi ako manliligtas. Taglay-taglay niya ang katotohanan. Oh? At ang buhay, because the message that he preached, mga kapatid, ay pag tinanggap ng mga Hudyo sa kapanahunan niya, that means eternal life. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So mga kapatid, if you want to be saved, follow the way of Isa al-Masih. Believe in the one Creator. Don't believe Him as God. Don't believe Him as your Savior. Don't trust to anyone else except Allah subhanahu wa ta'ala, who sent Isa al-Masih to convey the message of salvation. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga kapatid na Muslim. At maraming salamat. Magandang araw sa ating mga kapatid na mga Kristiyano. Sana po makunan ninyo ng aral ito. Ibinigay ko ito para hindi ko kayo tinutuligsa, kundi magkaroon kayo ng tamang pag-iisip, tamang pagkilala sa hinihawakan ninyong Biblia, kung ano ba ang dalang mensahe dito. Maraming salamat po.